Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento nga natin ngayon ay nangyari sa Canada. Ito ay kwento ng mag-inang Pinay na umalis sa Pilipinas upang mahanap ang mas magandang buhay sa ibang bansa. Ngunit nauwi nga sa isang malagim na wakas ang kanilang buhay sa kamay pa mismo ng isang taong kanilang pinagkakatiwalaan at malapit sa kanilang buhay. Toronto, Canada. Toronto, Canada. Ang Canada nga ay isa sa mga bansa na may maraming mga Pilipino na naninirahan, nag-aaral o nagtatrabaho. Ayon nga sa pinakahuling census, tinatayang mayroong 750,000 na mga Pilipino migrants sa Canada. Kadalasang trabaho ng mga Pilipino sa Canada ay nasa industry ng sales, services at healthcare. Kaya nga, karamihan sa mga nursing graduates sa Pilipinas ay sa Canada nagtatrabaho. Sa isang labor survey naman, ang mga Pilipino umano ay masipag at maaasahan sa kanilang mga trabaho. August 26, 2022, isang tawag nga ang natanggap ng Toronto Dispatch Center o 911 bandang 3:30 ng hapon. Sinabi ng lalaking tumawag sa dispatcher na kailangan nila ng ambulansya, bumbero at mga pulis. Ayon din sa tawag, may 2 babae ang sinaktan sa isang highway. Ayon nga sa ilang mga saksi, isang silver na Lexus sa Butter Street ang tila nawala ng kontrol, huminto sa isang bangketa na malapit lang sa guardrail. 3 tao ang nakita sa loob ng sasakyan, ngunit isa lamang ang nanatiling nakatayo at may malay. Ayon pa sa mga nakakita, isang matipunong lalaki na pabalik-balik sa sidewalk ang lumabas sa sasakyan. Ang lalaki nga ay kinilalang si Godfrey Sigod, 46 years old. Ilang hakbang lang ay nakahandusay ang walang malay na katawan ng 2 babae. Ang 2 biktima ay kinilalang mag-ina. Ang babaeng nasa bangketa ay kinilalang si LV Sigod at ang babae naman ay ang kanyang anak na si Angelica Sigod. Ang 2 babae nga ay tila wala ng malay at nakitang may mga natamong mga saksak. Ang Butter Street sa Toronto ay isang pangunahing highway na may 4 na lane. At imbis nga na kotse ang dumaraan ng araw na iyon, ay naging matao ito bigla. Maraming tao kasi ang huminto sa kanilang mga sasakyan upang tumulong sa inaakala nila noon na isang aksidente. Ngunit mabilis naman naging malinaw na ang pangyayari ay talagang sinadya. Habang tumatawag at naghihintay sa mga pulis, sinubukan ng ibang mga bystanders na magbigay ng paunang tulong sa mga biktima. Ngunit kalaunan ay napagtanto nila na may hawak pala na isang patalim si Godfrey at naglalakad-lakad sa bangketa na tila nga wala na sa kanyang sarili. Siya ay palakad-lakad sa nakahintong Lexus, kaya nga hindi na nagawa ng mga bystanders na tulungan ang 2 babaeng nakahandusay. Sa isang video, sumisigaw si Godfrey sa dumaraming tao nang sinabi niya sa akin na nanloloko siya. Niloko niya ako kaya sinaksak ko siya. Ito nga ay patungkol sa kanyang asawang si LV, ang isa nga sa mga biktima. Samantala, ang ibang bystanders naman ay tumutok sa pag-redirect ng trapiko at pinigilan nga ang ibang mga dumarating na lumapit sa armadong si Godfrey na tila kalmado. Sa isang video nga, siya ay kaswal na nakaupo sa bangketa na malapit sa kotse. Pero hindi siya mapakali at paikot-ikot nga sa pinangyarihan ng krimen. Tila tinitingnan-tingnan niya ang kanyang nakandusay na mag-ina at parang binabantayan. Nang dumating na nga ang mga pulis sa pinangyarihan ng insidente, hinarangan nila at isinarado ang highway at nilapitan agad nila si Godfrey na may hawak ngang kutsilyo.
Siya ay mabilis na inilagay sa kustodiya ng mga pulis at dinala sa ospital kung saan siya ginamot para sa ilan niyang mga sugat. Subalit, hindi na pinalad ang dalawang babae na inatake ni Godfrey na si LV at Angelica. Sinubukan naman ng mga paramedics na sila ay buhayin pa, ngunit huli na para sila ay iligtas. Parehong binawian ng buhay sina LV at Angelica sa crime scene. Kinausap naman ng mga pulis ang media at sinabi nga na ang nangyaring insidente ay hindi dapat ikabahala ng publiko dahil nga iilang tao lang naman ang involved sa nangyaring krimen. Dagdag pa ng mga pulis na kakaiba nga ang nangyaring krimen. Dahil madalas nga ang pag-atake na tulad nito ay hindi nangyayari sa loob ng sasakyan. Madalas nga daw nangyayari ang mga ganitong insidente sa loob ng bahay. Ang Lexus na sasakyan ay kinuha ng mga pulis para suriin, habang ang mga investigador ay nagtrabaho upang ipaalam sa mga kamag-anak ng mga biktima ang nangyari. Kalaunan nga, opisyal nang kinilala ang mga biktima na mag-inang sina LV Sigod, 44 years old, at ang kanyang 20 years old na anak na si Angelica. Sila ay pinaslang ng asawa ni LV at ang ama ni Angelica na si Godfrey. Nabigla naman ang mga kaibigan at kapamilya ni na LV at Angelica sa balita ng kanilang pagkamatay. Pareho umanong mabait ang dalawa, pala kaibigan at kilala nga na laging tumutulong sa kapwa nila nangangailangan. Hindi nga nila maisip na sila ay magiging biktima ng ganong kakilakilabot na krimen. Ang mga biktima na si LV at Angelica. Ipinanganak noong 1977, lumaki si LV sa Pilipinas at kalaunan nga ay nagpakasal kay Godfrey Sigod. Ang kanilang anak na babae na si Angelica ay isinilang naman ng taong 2001. Pagkalipas nga ng ilang taon, pumunta si LV sa Canada para magtrabaho at siya ay nagpapadala nga ng pera sa Pilipinas para sa kanyang asawa at anak. Lumipas naman ang ilang taon ay naging isang Canadian citizen si LV. Taong 2011, pinasunod ni LV ang kanyang anak na si Angelica na 10 taong gulang pa lamang noon para magkasama na silang dalawang mag-ina sa Toronto. Samantala, naiwan naman panandalian si Godfrey sa Pilipinas. Ngunit ayon nga sa malalapit na kaibigan at kapamilya ng mag-ina, pangarap umano ni Angelica na makasama ang kanyang buong pamilya sa Canada balang araw. Kaya nga, taong 2019, lumipad si Godfrey sa Toronto para samahan doon at mamuhay kasama ang kanyang mag-ina. Simula nga nang tumira sa Toronto, Canada, sinanay ni na LV at Angelica ang kanilang mga sarili sa buhay nga ng isang Canadian citizen. Si LV ay nagsumikap at naging isang matagumpay na businesswoman para suportahan si Angelica at magpadala nga ng pera sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Kapag hindi siya nagtatrabaho, si LV ay isang aktibong miyembro ng kanyang komunidad sa simbahan na Lord of Glory International Ministries. Ayon nga sa ilang kaibigan ni LV, malalim ang pananampalataya ni LV at sa kanyang debosyon sa simbahan. Si LV nga umano ay hinahanda na para maging isang pastor. Inilarawan si LV bilang isang banayad at mabait na tao. Mahal nga niya ang kanyang nag-iisang anak ng higit sa ano paman. Si Angelica naman ay isang mabait at masayahing dalaga na may malaking pangarap. Sa edad na 20 years old, siya ay naka-enroll sa kursong flight services sa Seneca College at nagkaroon nga ng pangarap na maging isang flight attendant. Sa kanyang profile sa LinkedIn, isinulat ni Angelica na, "Pangarap kong maglakbay sa iba't ibang bansa upang matuklasan, matuto at maranasan ang iba't ibang kultura." Tulad nga ng kanyang ina, may puso rin si Angelica sa pagtulong sa kapwa. Siya rin ay aktibo sa kanilang simbahan,
tumutugtog ng piano at dumadalo sa bawat services. Sa nakalipas nga na mga taon, tuwing summer vacation ay ginugugol ni Angelica ang pagtatrabaho sa mga community kitchen sa Camp Shalom sa Lake Muskoka. Ayon nga sa kanyang kaibigan si Daniel, si Angelica ay kilala bilang salad queen at lahat nga ay natutuwa sa kanya. Sinabi din ni Dana nakakatawa siya, palabiro, palakaibigan, mapagmahal at mapagmalasakit. Mahiyain siya ng una pero kapag nakilala mo na talaga siya, napaka-bubbly niya, sobrang curious at masayahin. At meron siyang ginantoang puso. Marami ngang pinagsamahan sina Dan at Angelica habang magkasamang nagtatrabaho sa community kitchen. Ngunit pagdating sa kanyang buhay pamilya, si Angelica ay medyo reserved o tahimik lang. Naalala nga ni Dan na medyo napag-usapan niya ang tungkol sa kanyang ina na si Elvie at kung gaano kataas nga ang tingin niya sa kanyang ina. Nabanggit din sa kanya ni Angelica na ang kanyang ama ay masamang malasing. Ngunit hindi na masyadong nagkwento si Angelica tungkol sa kanyang ama na si Godfrey na kalaunan nga ay kumitil sa kanilang buhay. Samantala, isang malaking misteryo si Godfrey dahil walang masyadong nakuhang background tungkol sa kanya. Pero ayon sa ibang mga balita, si Elvie at Godfrey ay divorced na. Ngunit wala namang patunay kung kailan nga sila maaaring naghiwalay. Halos wala ding impormasyon tungkol kay Godfrey online. Pero mayroon siyang 2 Facebook profile. Ang kanyang unang profile sa Facebook ay pribado at mayroon lamang iilang litrato. May picture nga si Godfrey na naka-shades at larawan ng bata pang si Angelica. Sa isang profile naman, iisa lang ang litrato ni Godfrey, naka-flex ang kanyang muscles at nagpo-pose sa camera. Sa nangyaring kalunos-lunos na krimen, ang mga malalapit na kaibigan at kapamilya ni na Elvie at Angelica ay nag-set up ng isang maliit na memorial sa Butter Street na may mga bulaklak, stuffed animals at isang kahoy ng karatula na may mga pangalan nila. Nag-set up nga din ng GoFundMe page ang kanilang pastor na si Marvin Dolores para makalikom ng pera para sa mga gagastusin sa libing at maibalik ang dalawa sa pamilya nila sa Pilipinas. Sa loob nga ng 2 araw, nakalikom sila ng mahigit $20,000 at hindi nagtagal ay umabot ito ng 50,000 Canadian dollars o humigit kumulang 2 million pesos. September 10, 2022, idinaos nga ang libing para kina Elvie at Angelica. Ang mga kaibigan sa Canada na mag-ina ay sinamahan ng mga miyembro ng pamilya nila sa Pilipinas habang naka-livestream online. Pagkatapos ay inayos naman ng konsulado ng Pilipinas sa Toronto ang pag-uwi ng kanilang mga labi sa Pilipinas. Si Godfrey Sigod ay kinasuhan ng 2 count ng second-degree murder para sa pagpatay kina Elvie at Angelica. Kasalukuyan siyang naghihintay ng paglilitis at nasa kustodiya ng mga pulis sa Toronto. Sa ngayon, bukod nga sa mga komento ng mga bystanders sa pinangyarihan ng krimen, wala pang malinaw na motibo ng sospek ang nangyaring krimen. Sa ngayon ay wala pang update sa usad ng kaso ni Godfrey at final na hatol sa kanya. Ating abangan kung kailan ang susunod na update sa kasong ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!